Hi guys, para po to sa mga taong merong anxiety disorder, nervous or panic attack. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po siya hinarap. Unang-una guys, kailangan mo talaga ng wag mong isipin kung ano ang yung nararamdaman. Wag kang mag-isip ng mga sakit. Kasi sa tuwing nag-iisip ka ng sakit o karamdaman, yan yung sintomas na lalabas sa'yo. Yan yung mararamdaman sa iyong katawan. Kasi yung anxiety disorder kasi guys, nasa isip lang natin yan. At saka hindi yan totoo. Wala ka sa totoong danger dyan. Kaya lang meron tayong nararamdaman na pangit na pakiramdam. At kung ano yung iniisip mo na karamdaman, yan din yung mararamdaman mo. Yan din yung sintomas. Kagaya ng mag-isip ka ng high blood ka. Ang ipapadala ng sintomas ni anxiety disorder sa iyo ay yung high blood din. Kagaya ng nahihilo, pananakit ng batok, ganun. Kaya wag mong isipin na, wag kang mag-isip ng mga karamdaman. At kontrolin mo yung isip mo dyan na mag-isip ng mga masasamang sakit. Kasi yun ang nararamdaman mo eh. Ako dati tuwing mag-iisip ako ng meron akong heart failure, yun din ang lalabas sa akin. Maninikip ng dibdib ko, mahirap huminga, at saka parang tinusok-tusok. Yun. Tapos namamanid pa yung braso mo dito sa kaliwa. Ipaparamdam talaga sa iyo ni anxiety disorder na yan, yung sintomas mo na meron ka talagang sakit sa puso kahit hindi totoo, kahit wala. Kaya isa sa sikreto ko dyan, wag kang mag-isip ng mga sakit, yung mga delikadong sakit. Kasi para maiwasan mong makaramdam ng pangit na pakiramdam, para hindi na magdagdagan yung mga sintomas mo, kung ano man yung pangit na nararamdaman mo na dulot ng anxiety disorder na yan. Yan yung mga tactic ko guys. Tapos pinag-aralan ko siya. Ang bawat sintomas guys, yung pangit na pakiramdam ay kailangan mo siyang pag-aralan. Ibig sabihin ng pag-aralan guys, nung tuwing sinusumpong ako dati, hindi ko na siya, dati, nilalabanan ko siya. Pero ngayon, sa technique, may bagong technique guys na wag mo na siyang lalabanan. Pakiramdaman mo lang siya. Tapos, bigyan mo, timean mo siya kung hanggang kailan siya huhupa sa'yo. Kung kailan siya maghinto, yun, mag-time ka sa sarili mo. Yun na lang yung ginagawa ko guys. Tapos, pinag-aralan ko na di na matakot. Kasi hindi ka naman talaga totoong nasa danger dyan. Kasi pag tuwing iniisip ko guys, kung totoong nasa danger tayo dyan, noon pa sana guys, di ba guys? Diba, ang tagal-tagal na nating lumalaban dyan, tapos wala namang nangyayari sa atin. Kaya, ganun yung nasa isip ko. Tuwing sinusumpong ako guys, tuwing sinusumpong ako niyan, ginagawa ko, inuurasan ko na lang siya kung kailan siya huhupa. Tapos pinag-aralan ko na pinokontrol ko yung sarili ko na huwag matakot. Ganun talaga guys. Ang takot kasi siya yung nagpapalala sa yung anxiety disorder. Kaya matagal siyang nakawala sa yung katawan kasi meron kang nararamdaman na takot. Tapos kaya tuwing susumpungin ka, advice ko sa iyo, kailangan mo siyang kontrolin yung takot mo at mag-relax lang. Tapos tanggapin mo lang kung anong pangit na pakiramdam na yan. At huwag kang matakot. Huwag kang matakot yan. Tanggapin mo lang tapos urasan mo siya kung hanggang kailan siya matatapos, huhupa. Ganun yung sistema ng yan guys. Para malalaman ng isip mo ng anxiety na yan na hindi ka na natatakot sa kanya, tapos kusa na lang siyang aalis sa'yo, lalabas sa iyong katawan. Patuloy kang gumaling dyan. Ganun dapat mong gawin dyan guys, na
kontrolin mo yung takot mo. Tapos tuwing sinusumpong ka, huwag kang tumakas, huwag ka nang maglagay ng kahit ano-ano, yung mga technique na dati. Yung tuwing ako dati sinusumpong ako, mag-ano din ako ng technique noon, yung mga technique ko, maglagay ako ng white flower dito sa batok, dito sa ilong. Nagpapatagal pala yun, guys. Oo, puhupa yung sintomas na yun, ng araw na yun. Pero bukas babalik na naman siya. Kasi nilalabanan mo siya. Kaya ang technique talaga dyan, guys, ay wag talagang labanan. Ano, pag-aralan mo siya kung kailan siya huhupa, bigyan mo siya ng time. Tapos pag-aralan mo kung anong kakayahan niya. Kung totoo ba siyang, totoo ba tayong nasa danger dyan. Pero alam ko hindi tayo totoong nasa danger dyan. Kasi ako, umaabot ako ng 8 buwan dyan na dala-dala yung anxiety disorder na yan. Pero ni isang beses wala naman talagang nangyari sa akin. Andun lang yung pangit na pakiramdam. Yung natatakot tayo kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. At baka ma-stroke tayo or ma-heart attack. Yun ang nararamdaman ko dati. Takot na takot ako dyan. Kasi takot tayong mabaliw. Takot tayong mamatay. Tapos ako dati takot akong maliligo sa CR ng mag-isa. Takot na takot ako dyan. Baka anong mangyayari doon sa loob. Sinong tutulong sa akin. Ganun yung nararamdaman ko dati. Tapos takot akong pumunta sa labas na mag-isa. Baka anong mangyayari doon sa akin. Sinong tutulong. Ganun yung mga kinatatakutan ko. Takot sa init, sikat ng araw. Ganun, guys. Takot sa maraming tao. Kasi nahihiya, baka husgahan. Ganun, guys. 8 buwan ko yung dinadala, yung anxiety na yun. Tapos wala namang nangyayari. Kaya ngayon, nakakaligo na ako sa siya na mag-isa. Tapos pwede na rin mag-drive ng motor sa malayo. Pwede na akong magpainit ng sikat ng araw sa umaga. Na dati, takot na takot ako dyan. Kapag nararamdaman mo na ang mga ganyan, guys, ibig sabihin nun, may improvement ka na, guys. Malapit ka nang gagaling dyan. Kaya advice ko talaga sa iyo, tuwing susumpungin ka, wag mo na siyang lalabanan. Wag mo nang susumpungin ka. Dati, ginagawa ko, palakad-lakad ako para mawala yung sumpong. Dinidistract ko yung isip ko. Mali yun. Mali pala yun, guys. Kailangan doon, kung maglakad-lakad ka, gawin mo lang yung exercise. Hindi yun gawin na gamot. Ang gamot talaga dyan, guys, ay tuwing susumpungin ka, tanggapin mo lang na anxiety disorder to. Tapos pag-aralan mo siya kung hanggang kailan siya hihinto yung sumpong na yan. Pag-aralan mo kung kaya ka ba niyang saktan ng yung totoong sakit na ma-hospital ka ba dyan. Pag-aralan mo siya kahit 10 beses. Kahit ilang beses pa yan, guys. Walang mangyayari sa iyo dyan. Hindi ka ma-hospital dyan kasi nasa isip lang yan. Kasi hindi yan totoo. Anxiety disorder lang kasi, guys. Nervous panic attack. Hindi talaga totoo na nasa danger ka dyan. Kaya mo yung patunayan sa iyong sarili. Kasi ilang beses ka nang sinusumpong yan. May nangyari ba sa iyo na masama? Di ba? Wala. Kaya yung advice ko talaga sa iyo, guys. Tuwing susumpungin ka, huwag mong labanan. Mo siyang labanan. Ang gawin mo lang dyan, pag-aralan, pabalik-balik. Pag-aralan mo siya, guys. Tapos pag-aralan. Tapos kontrolin mo yung takot mo. Huwag kang mag-isip ng mga negatibong pag-iisip, mga sakit. Huwag kang mag-isip ng mga sakit. Tapos huwag kang mag-search ng mga sakit sa YouTube. Kung paano siya gamutin. Huwag para hindi mo maisip yung mga ganyan. Kasi tuwing nag-iisip tayo ng mga sama, doon din susumpungin din tayo niyan. At dadami pa yung mga sintomas na yung mararamdaman. Kaya pinakamagandang gawin mo dyan, relax lang. Tuwing susumpungin ka, mag-relax. Tapos tanggapin mo, anxiety lang. Walang kakayahan si anxiety na hindi siya totoong nasa danger. Ligtas ka parati dyan. Tandaan mo, ang lahat ng taong nakaranas ng anxiety, yung natatakot talaga, ay magiging healthy sila, guys. Kasi paano pa sila magkakasakit niyan?
eh, nag-iingat na sila sa kanilang mga kinakain. Uminom na sila ng maraming tubig, 8 glass to 12 glass water. Kaya tapos nag-exercise na sila araw-araw. Ganun yan yung mga ginagawa ng mga taong mayroong anxiety disorder, nag-iingat. Kaya kung ikaw meron yan, ingat, gawin mo din, mag-iingat ka din. Alagaan mo din yung sarili mo. Kasi kaya ka nagkaganon, kaya ka mayroong anxiety disorder dahil sa pagpapabayaan ng sarili mo. Pinapabayaan mo yung sarili mo. Abusado ka masyado sa yung katawan. Kaya yan yung paraan ni anxiety ng katawan mo na bigyan ka ng anxiety disorder kasi nagre-reklamo na siya sa iyo. Kaya pinakamagandang gawin mo, ibalik mo yung pag-alaga mo sa iyong katawan, guys. Huwag mo siyang bigyan ng sobrang stress. Iwas na sa mga alak na mga bisyo na ginagawa mo. Yung hindi nakakabuti sa iyong katawan, iwasan mo na lahat yun, guys. Yan lang, guys. Sana magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo at gumaling ka na. Dahan-dahan ka nang gagaling kapag magawa mo yan. At God bless you, guys. Sana mag-like ka at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko. At kung pwede, gawin mo tong i-download na rin tong video na to para tuwing sinusumpong ka, panoorin mo. Yan din yung isa sa mga technique, guys, na sa tuwing sinusumpong ako dati, meron akong mga video na dina-download ko. Tuwing sinusumpong ako, pinapanood ko. Kasi hindi natin alam kung saan tayo sumpungin. Doon ba sa labas? Wala tayong wifi. Mapanood pa rin natin kahit walang wifi kasi naka-download. See you guys. Thank you.